Okay. Tayo po ba ay nakahanda na para makinig sa salita ng Diyos ngayong umaga ito? Amen. Amen. Ako po, nung nalaman ko po yung mensahe ito, super excited po ako na hindi lamang ako ang makarinig. Super excited ako na like me, na-bless ako. Super excited ako na mabibless din kayo sa mensahe ito. At ngayong umaga nito, alam ko, I prayed, and I'm sure you prayed also for me, na tayo po ay gagawin naman ng Espiritu sa mensahe ito, na ako po ay gawin lamang po mensahero ng Diyos para mas maliwanag, siya mangusap para mas kapaki-pakinabang po sa ating lahat. Of course, when the Lord speaks, all of us will be blessed. Nawa ay itago po niya ako sa kanyang krus. Nang sa gayon, siya po ang ating patuloy na makita at marinig sa pakikinig po natin ng mensahe nito. Good morning po sa bawat isa, and din good morning po sa ating walang sawa pong sumusubaybay sa ating FB Live. And of course, good morning sa ating Panginoon. Morning! Morning. Ang hina ng good morning. Morning! Morning. Of course, sa mga anak ng Diyos, always a good morning. Walang bad morning, wala. Pag-isip pa lang natin, good morning na. Okay, heaven within you. Tunay po naman na pagkatapos ng maiksing buhay natin sa mundo ito, bawat isang anak ng Diyos ay paparoon sa lugar na inihanda ng Panginoon sa kanila. Sa mga sumampalataya sa Panginoon, sa mga naniwala at tumanggap sa ating Panginoong Yesus. Ang sabi nga sa John 14:3, and if I go, sinabi po ito ng ating Panginoon bago niya lisanin yung kanyang mga apostoles. Ang sabi niya, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Sabi niya, ngayon pa lamang ako'y aalis at doon, pagdating ko doon, ihahanda ko yung inyong matitirahan. Kung saan, makakasama ko kayo forever and ever. Amen. Diba, napakagandang, for me, that is, wala nang mas good news pa doon sa sinabi ng Panginoon doon na more than the place, mas higit doon sa inihanda niya. Mas excited ako dun sa sinabi niyang at doon ay makakasama ko kayo forever and ever. Wala nang katapusang makakasama natin ang Diyos. So dito po, ganoon din naman ay doon po sa sinabi ng Diyos doon, ng ating Panginoon, nagpapatunay lamang po. Dito lamang ha, pero marami pong verse na nagpapatunay na mayroong life after this very short life. Pero isa po ito, itong verse na ito, na pinapatunayan po ng ating Panginoon na mayroong mas mabuting buhay bukod sa buhay na ito. More than this very short life. At dito pa lamang po, of course, our Lord Jesus Christ, magagawa niya lahat ng bagay, pero ang magsinungaling, hindi po niya gagawin. At hindi magagawa. So dito po, sinasabi niya, mayroong heaven. Mayroong heaven. Amen po ba? Amen. Amen. Pero ganun din naman po, ay isinasa din sa Biblia ang lugar na inihanda rin ng Diyos sa mga taong hindi nakasumpong ng kaligtasan sa kanilang buhay. Kung mayroong heaven, mayroong din pinapatunayan ng ating Panginoon Yesus dito sa Mark 9:43 that hell is also real. Ang sabi po niya, if your hand causes you to stumble, cut it off. It is better for you to enter life maimed than with two hands to go into hell, where the fire never goes out. Nakakatakot, sabi sa Tagalog, kung ang kamay mo ay nakakapagtisod sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na baldado kaysa may dalawang kamay ka at mapupunta ka sa impyerno, sa apoy na hindi mapapatay. Sabi ko nga, isa lang po ang tingin ko sa talatang ito.
ipinapakita lamang po ng Panginoon that if heaven is real, ganun din ang impyerno. Hell is real. And there is no comparison po sa sakit na mararamdaman ng isang taong pupunta ng impyerno. Kasi sabi niya, mas mabuti pang dito, baldado ka. Sa isa-isang talata nga, mas mabuti pang dito sa mundo, bulag ka. Kesa pumunta ka roon sa impyerno, buong-buo ka, pero masusunod naman ang iyong kaluluwa. Tinitingnan lamang, pinapakita lamang po ng ating Panginoon dito. Wala pong pwedeng i-compare dun sa sakit na mararamdaman ng mga taong pupunta sa impyerno. Pero alam po ba ninyo na habang nabubuhay pa tayo sa lupa, ay pwede na nating maranasan ang langit at ang impyerno. At yun ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi natin pag-uusapan yung, of course, totoo yun, na merong inihanda ang Diyos doon at meron din inihanda ang Diyos dito. Pero, iseset aside natin yun. Ang pag-uusapan natin, ang langit at impyerno sa lupa. So, tingnan po natin. Di ba kapag masakit ang ngipin mo? Ako, ayoko magkasakit ng ngipin. Kaya ba, I make sure po nagtututbrush ako pag-gising pa lang sa umaga. Pag-gising pa lang. Then magtututbrush ulit ako after breakfast. Magtututbrush ulit ako. Madalas ako magtutbrush kasi naranasan ko po ang magkasakit ng ngipin. Talagang hindi lang ngipin yung masakit. Magkasakit ka ng ngipin eh. Ulo, tenga, buong katawan niya. Di ba? Ang sakit. O para sa akin, impyerno yun. Para sa atin, impyerno sa lupa yun. At yung ilang gabi kang hindi makatulog. Di ba impyerno yun? Hindi ka makatulog sa bukas, nandiyan na naman yung Bombay, wala na naman akong pambayad. Di ba impyerno yun eh? Impyerno yung labis na nasasaktan, yung kalooban. Hindi ka natulog, hindi ka kumain. Di ba impyerno sa lupa yun? Yung naiingit ka sa kapitbahay, uy, meron na naman 50 inches. Kami 25 lang. Impyerno sa iyo yun. Na dapat sana may galak ka, may kapayapaan ka, kahit na magkaroon ka pa ng palasyo, yung iyong kapitbahay, dead ma. Pero hindi, affected ka eh. Impyerno yun. Niisip mo palagi kahit hindi totoo. Baka pag wala ako, may kasama yung misis ko. Yung girlfriend ko, baka may iba rin. Impyerno yun. Diba? Sa mismong kalooban natin, nabubuo yung impyerno na likha po natin. So yun po. At kapag lumipas ang maghapon na kahit walang pera pero may kapayapaan, di ba langit? Yes. Di po ibig sabihin mayaman ka. Langit na. Hindi. Actually, kung titignan natin yung i-google mo, mas marami po yung nagpapakamatay na mayaman kaysa mahirap. Na ibig lang mo po sabihin, hindi ko mo mayaman, may kapayapaan. Hindi ko mo mayaman, may galak sa puso. Hindi yun ang basihan. Kaya nga ba, langit na. Langit na yung may tuturing mo na nakalipas yung maghapon, walang bad news. Di ba? Langit. Kaya nga masabi ko, pwede nating maranasan po dito yung temporary heaven and temporary hell sa buhay natin. Ito nga po yung ating title ngayon. Heaven within you. Na habang wala pa ang tunay na heaven na ating pinakahihintay, of course, darating yun, ay pwede na pala nating maranasan ang langit o ang paghahari ng Diyos dito sa lupa. When we are talking about heaven, the real definition is the kingdom of God. Tama po ba o tama? Tama po ba o tama? Tama. Hindi ko naman kayo patatayuin dito. Just say tama. Okay. So ito ang paghahari ng Diyos. Heaven is where the kingdom of God is.
Heaven is when the Lord is King. At dito ay ganap ang paghahari ng Diyos. Yan ang heaven. Yan ang paradise. Yan ay kung saan ay kahit ano hindi nakabase sa sitwasyon ang tinitingnan mo ang buhay, basta nasa puso mo ang Diyos. That is paradise. Hindi natin pwedeng sabihin dito sa lupa ay ganap na ang paghahari ng Diyos. Actually, dahil kapag sinasabi natin pinaghaharian, ibig sabihin ang hari ang nasusunod. At ang kanyang kagustuhan ang napapangyari po. Pero, kita naman po natin sa mundo, nagganap ang patayan, sa gobyerno, nagganap ang korupsyon. Di ba? Kapag saan ka man mapunta ay lamangan sa bawat isa ang iniisip ng bawat tao. So, hindi tayo titingnan mo yun, kung susuriin mo, wala tayo sa lordship ng Panginoon kung titingnan mo ang mundo ngayon. Malayong-malayo po yun. So dito po, laganap ang corruption, maging saan ka mang mapunta. Sabi ko nga, kung saan pwede mong lamangan ang iyong kapitbahay, kapwa-tao. Yun ang in. Yun ang in na in. Hindi yung magpapakumbaba ka na gusto mo ang kapitbahay mo yung masenso. Hindi yun ang in sa mundo ngayon. Kung paghahari ng Diyos ang napapangyari sa mundo, hindi sana ganito ang mga pangyayari. Hindi sana. Kung ang paghahari ng Diyos ang napapangyari, sana ay nakamta na ng bawat isa ang ganap na kapayapaan at kagalakan sa puso. Bakit inganyo? Sabihin mo, bakit? Itong sagot, dahil kapag mabuting hari ang pinag-uusapan, ito ay walang iba kung hindi ang ating Diyos. Siya ay mabuti at kabutihan lamang ang gugustuhin niyang mangyari. So kung pinaghaharian tayo ng mabuting hari, mabuti sana yung kalagayan ng mundo ngayon. Pero hindi po nangyari yun. That is why, kung sana ang tunay na nasusunod ay ang mabuting hari sa katauhan ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa, gising sana ay bawat isang nabubuhay sa mundo, sana may kapayapaan, sana may kagalakan. Sabi po sa Luke 17:20-21. Now when Jesus was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, He answered them and said, the kingdom of God does not come with observation. Sabi ko sa Tagalog, tinanong si Jesus ng mga Fariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Kanyang sinagot sila, ang sinagot po ng Panginoon ay ito, ang kaharian ng Diyos ay hindi darating na may mga palatandaang makikita. Opposite dun sa ating nababasa sa Matthew 24, diba? Matthew 24 says, kapag malapit nang dumating ang Panginoong Hesus, sa kanyang muling pagbabalik, maraming mga signs muna na ating makikita, diba? Pero dito, iba yung sinasabi niya. Wala daw palatandaang makikita. Kasi po, dito po, hindi nakarelate yung mga Fariseo. Kasi yung sinasabi, ang isinagot po ng ating Panginoon dito, hindi yung muli niyang pagbabalik. Ang sinagot ng Panginoon sa atin dito ay yung heaven within us. Kaya wala nang observation eh. Wala nang tanda kasi nandito na. Yun, parang sinasabi niya dito, parang nililito niya yung mga Fariseo dahil mga Fariseo po kilala naman natin, matataas ang belief sa kanilang mga sarili. So dito po, ang sabi pa sa verse 21, itinagdag po ng Panginoon sa verse 21, nor will they say, see here or see there. For indeed, the kingdom of God is within you. So iba yung sinagot niya, ibang klaseng kingdom. Hindi yung kingdom na babalik siya muli o mag-end of the world, hindi yun. So, ang sabi dito, at di rin nila sasabihin, kapag daw nandito na yung paghahari ng Diyos, hindi rin nila sasabihin, tingnan ninyo, naririto o naroroon.
sapagkat masdan ninyo, ang sabi ng ating Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay nasa bawat isa sa inyo. Ito po ay malayo sa ating nabasa in the past. Ang sabi ko nga, kung saan sinabi po ni Pablo at ng Panginoon din mismo na may mga tandangang makikita bago dumating ang kanyang pagbabalik. Totoo naman po ito na ang ating Panginoon sa itinakdang panahon ng Diyos ay babalik muli. Pero the Lord Jesus here is talking about the other heaven. Excited na ba tayo? Amen. He said, hindi ito hinihintay, hindi ito nakikita. Kasi makikita mo ba yun? Nasa loob mo eh. Nasa loob mo nga eh. Walang pwedeng magsabi na nandito na o naroon na. Sapagkat ang kaharian daw ng Diyos ay nasa atin na. Wala sa labas, nasa ating kalooban. In short, our Lord Jesus here talks about heaven. The heaven within us. The heaven within us. So, hindi na kailangan mamatay muna para makamtan ito. Hindi na kailangan hintayin ng Panginoon sa susunod niyang pagbabalik. Ang sabi niya, hindi na kailangan hintayin dahil ito'y nasa loob ninyo. Hindi bukas, kundi ngayon. Ngayon mo na ito mararamdaman. Ang kanyang paghahari ay nasa loob ninyo. Nasa inyong isipan, nasa loob ng inyong puso. Hindi mo man ito nakikita, hindi man ito nakikita ng iyong mga nakakausap, pero ito'y inyong mararamdaman. Nakaka-relate po ba yung mga anak ng Diyos? Amen. Kaya nga, when the kingdom of God is in you, maging sa pagtulog, maganda yung panaginip, napapanaginipan mo ang paghahari ng Diyos. Hindi katulad ng kapag walang kingdom of God sa iyong puso, maaaring bangungutin ka pa. So dito po, the kingdom of God is in your spirit. It is 20 times pa. Yung isang pamilya nakatira, parang palasyo yung bahay niya. So nandun yung mga members of the family. At while yung isang family, nandun lang sa labas ng gate, squatter. Pero doon po, hindi lang mga magulang yung may ingay. Merong magtatampo, iiwan na lang yung pagkain, papasok sa kwarto. In short, maggulo. So, hindi ibig sabihin, nasa palasyo ka, nandun yung maraming pagkain, mapayapa na at may kagalakan ng bawat isa. Hindi, maggulo sila. Well, kung titignan po natin, yung nakatira doon sa tabi ng gate, yung squatter, yung parang, kung titignan mo yung bahay, parang doghouse. At sisilip tayo nun sa butas kung ano yung kanilang agahan. Kanin po, kanin na pakunti-kunti. At nakita ko sa aking pagsilip ang kanilang kulang kape. Nung ako mag-usap ko, pero hindi, titignan mo, kung close up mo, kung CCTV ito, kung close up mo yung pagmumukha ng bawat sa tatay, nanay, mga bata. Nagtatawa na. Ang saya-saya sa kanin na mayroong kape. You know why? Kasi heaven is within them. Yun po ang nagagawa ng mayroong heaven sa puso. So wala sa ulam, wala sa klase ng bahay, nasa kung sino ang pinatitira mo sa iyong puso para ka magkaroon ng kagalakan at kapayapaan sa mundo habang ikaw ay nakatira dito. Mayroong joy, mayroong peace. Ang sabi nga po sa 1 Peter 1:8. So 1 Peter 1:8 it says, hindi nasa 1 Peter 1:8 says, though you have not seen Him,
Though you have not seen Jesus, ang ibig sabihin dito, kahit hindi mo pa siya nakikita. Yung tinanggap mo, di ba? Hindi mo naman siya nakikita eh. You love Him. Though you do not see Jesus, but you love Him. And even though you do not see Him now, you believe in Him. Ano daw ang nagiging resulta kapag yung hindi mo nakikita ang Panginoon ay binahal mo, yung tinanggap mo, ano daw nagiging resulta sa buhay mo? Ito yung sabi, and you are filled with an inexpressible and glorious joy. Ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya dahil dito nag-uupapaws na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Tanungin mo yung family na yon, bakit kayo masaya? Sasabihin ba, kape yung ulam? Hindi. Ang sasagot, we don't know. We just don't know the reason bakit tumatawa kami. Hindi naman sila ulo namin eh. We just don't know why may galak sa puso. We just don't know why. Hindi man namin alam kung ano yung magiging tanghalian namin. Mamumulot pa kami ng kalakal eh. Bago kami mananghalian. Pero we just don't know why we have the joy in our hearts. Kaya naman sabi dito, ang sabi sa English, and they are filled with an inexpressible and glorious joy. Sila yung mga, though they have not seen Jesus, sa 1 Peter 1:8, ang sabi, they love Jesus. And even though they do not see Jesus now, they believe in Him. Yet they believe in Jesus. Ang naging resulta, they have that inexpressible and glorious joy. Amen po ba? Amen. Amen. So dito po, kasi alam niyo po ba, yung nakatira doon sa palasyo, naniniwala sila sa happiness. Yun ang kanilang goal sa buhay. Na magkaroon sila ng happy life. If you will define happiness, saan nagagaling ang happiness? Di ba sa mga gadgets, 100 inches TV, palasyo, maraming mga modern architecture, yung laman nito, mga brand new cars sa labas. Pero, sabi ko nga, happiness depends on happenings. Eh kung nawala yung happenings, wala ng happiness. Di ba? Temporary. Temporary lamang. Temporal in nature yung mga kung saan nagpupula yung kanilang saya sa buhay. Pwedeng mawala, hindi permanente kasi wala pong permanente sa buhay sa mundo. Walang pwedeng sabihin mo, ang mic nito, forever and ever makakasama ko ito. Hindi. Sooner or later, masisira ito. Hindi mo nakadepende yung happiness ni Brother Dan. Kapag nawala na yung sound nito, hindi na ako magiging masaya. That is happiness. It depends on what's happening sa paligid mo. Eh pag wala na yung minamahal mo, kung nadidepende mo yung happiness mo sa iyong asawa, sa iyong boyfriend, eh kung nawala sila. Mamulit. Kasi doon nakadepende eh. While joy comes from within. Hindi nakadepende sa sitwasyon. Wala mang palasyo, wala mang brand new cars. E-bike lang yan, pero so what? Naka-e-bike ako, so what? Masaya ko. May galak, so what? Naka-bisikleta, so what? May galak because nagdidepende ako sa joy na nanggagaling from within me. Hindi sa kung saan ka pupunta, sa Baguio, sa Switzerland, kung saan pwedeng maging masaya ang tao, eh paano pag-uwi mo? Diba? Yung bakasyon, temporary lang. Mahaba na yung 1 week. Eh paano kung uwi ka ulit? Wala nang saya. So, yung tunay na pinanirahan ng Panginoon sa kanyang puso, bulag na siya kung ano yung nakikita niya. The only joy na pwedeng
mag-create sa kanyang puso is the presence of the Lord inside him. Tama po ba o tama? Tama. So, ulitin ko, happiness depends on happenings, while joy comes from within. Heaven is having peace and joy. The result is contentment in life. Kapag meron kang kapayapaan, ano mo? Kapag meron kang galak, yung contentment, ang dali-dali. Di ba tayo? Kumisan, ito, gas-gas na yun to. Di ba kapag bumili ka ng cellphone, ano ba yung pinaka-latest na iPhone? 17. 16, okay. Excited ka eh. Bibili ako ngayon, pumunta ako ng mall, bibili ako ng iPhone 17. Yun bang excitement na yun? Forever. Siguro pag uwi mo yung box, ayaw mo maramihan ha. Aamuin mo pa yung box. Sarap ng box ng iPhone ko. Di ba? Sa gabi, hindi basta-basta ilalagay dyan yung cellphone. Ipapax ko na ulit ito. Meron pang patungan na parang styrofoam. Hanggang kailan yun? Di ba after 1 week, wala ng box yan. Yung box nakatapon. Nandun na yan. After 2 weeks, hinahanap ko pa kung saan. After 1 year, mayroon ng iPhone 18. Saan napunta yung excitement mo sa iPhone 17? E paano wala kang mabili iPhone 18? Tapos na, mete na. Mete na. Mete na yung sweldo. Nakadepende sa gamit eh. Nakadepende sa nakikita eh. Ayaw mo ng permanente. Yung si Jesus ang nasa loob ng puso mo, forever and ever happiness, forever and ever joy, forever and ever gladness, forever and ever excitement, forever and ever peace. Ano mas maganda? I follow Jesus. Of course. Amen and amen. So dito po, the kingdom of God is not a place. It is in you. Pagpapatuloy po ba natin? Para kayo na. So, it is in you. Hindi ito isang lugar, hindi isang kaharian, hindi isang palasyo. When Jesus says, the kingdom of God is in you, it means the King lives in you. Yung binasa natin 1 Peter kanina, that is Jesus, yung incorruptible seed na nanirahan sa puso mo when you were born again. That is Jesus. Kaya nga ba, when Jesus says the kingdom of God is in you, incorruptible means hindi nasisira. Incorruptible means hindi na mawawala. Incorruptible means wala nang pwedeng magdakaw sa puso mo. Nandito si Jesus, nakawin ni Sister Sharon ito. Hindi makukuha si Sister Sharon yung Jesus dito. Meron din siya. Amen mo ba? Amen. So dito po, kapag sinabi mo ikaw ay nasa ilalim ng kanyang paghahari, sa iyong buhay ba ay siya ang nasusunod? That is the big question mark dito. Especially with the good king. Kapag sinabi mo, ikaw ay nasa ilalim ng kanyang paghahari, sa katunayan, kapag hindi siya ang nasusunod, ay hindi naman siya ang tunay na Panginoon. The moment we received the Lord and surrendered our lives to Him, di ba we prayed, nanalangin tayo na magbuhat ngayon, Lord, ikaw na ang pagharian mo ang aking buhay, di lamang yung aking puso. Tapos ngayon, tatanungin mo ang Diyos, bakit hanggang ngayon, ang tagal mo nang tumanggap sa Kanya, pero bakit wala pa rin kapayapaan? Lord, di ba tumira ka na dito? Bakit hanggang ngayon, litong-lito pa rin ang buhay ko? Bakit ngayon, takot na takot pa rin ako? Bakit ngayon, wala pa rin galak? Kahit pa kung
minsan may natatanggap na pagpapala, ay Lord, hindi rin ako makontento eh. Maraming hinahanap pa rin sa buhay. Hindi pa rin masaya. The next question is, tunay ba na tinanggap mo si Lord sa buhay mo? Or tinanggap mo lang siya bilang Savior? When we receive the Lord, dalawa yun eh. Do not just receive the Lord as your Savior. Ano yung pangalawa? Receive Him as Lord. Dalawa yun. Kulang kapag Savior lang. Dapat kapag tinanggap mo siya bilang Savior, kaya tagay na rin ka kailangan Panginoon meron. Hindi mo. So, dito po, kasi like what I just said, happiness depends on happiness when joy comes from within. When you receive the Lord Jesus in your heart, hindi na mawawala si Jesus Christ hanggang mamatay ka. So yung joy, hindi na rin mawawala. Yung contentment, hindi na rin mawawala. Mawawala na yung sobrang mong pagmamurmur, yung sobrang mong sa buhay, ang dami mong reklamo, ang daming kulang. Mawawala na yun kasi Christ is enough. Kapag tunay na nasa puso mo ang Panginoon. Sabi nga po sa 1 Corinthians 3:16, do you not know that you are the temple of God and that the Holy Spirit lives in you? Hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? When the Bible says that the Lord lives in you, siyempre, ano yung outcome nun? Di ba kapayapaan? Nakatira eh. Di ba galak? Wala namang pwedeng ibigay na masama yung presensya ng Diyos sa puso mo eh. Puro mabuti kasi God is good. Walang pwedeng ibigay ang mabuting Diyos kundi kabutihan sa buhay natin. You are God's temple. Alam niyo kung bakit? Meron pa rin problema. Wala pa rin joy, wala pa rin peace. Sinisira mo yung temple eh. Nagdadrugs ka. Ang lakas mong tumoma. Ang lakas magyosi. Ang lakas mong magmarites. Ang lakas mong maingkit. Paano kikilos yung banal na spirito? Inahadlangan mo siya eh. So, ginawa niyang templo, yung iyong katawan, gusto kanyang pagharian. Hindi naman para sa kanya yan ha. Gusto kanyang pagharian para magkaroon ka ng matagumpay na buhay. Ayaw lang natin. When the Bible says that God's temple is you, gusto niya maging mabuti ang buhay mo. Tama po ba o tama? So, sabi po sa 1 Peter 1:23, for you have been born again. Yung kanina ito, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring Word of God. Sapagkat muli kayong isinilang. This is the real essence of being born again po. Being born again is not joining SCF. Being born again is not joining any born again group. Hindi po. This is the essence of being born again. You were being born again, not of perishable seed. Hindi kayo muli kayong isinilang, hindi sa mga pagitan ng binhing na sisira. Ito yung sinasabi ko nila. That is Jesus. Kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Di ba nakilala natin siya? Because the Spirit lives in us. Now we can discern what is good and what is bad. Kasi His words are Spirit and they are discerned through the Spirit. Kaya nga kapag wala ng banal na Espiritu sa buhay mo, hindi mo siya tinanggap, you will never learn the Bible. You will never learn the parable of Christ. You will never learn kasi babasahin mo yung Bible through words. Sa titik. Sabi nga ni Pablo, the letter kills, but the Spirit gives life. Kaya kapag wala yung Espiritu ng Diyos sa puso mo, yung nababasa mo sa Biblia, they're empty. Wala yung kahulugan. Wala yung buhay.
Wala yung daan papunta sa Diyos kasi The Holy Spirit is hindi not mo like totoong that. in-accept yung Espiritu na magpapaliwanag sana sa iyo doon sa mga meaning ng mga binabasa mo sa Bible. Kaya nga, ang binhibang ito ay nasisira. Of course, hindi po namamatay, hindi ito kumukupas o umaalis. This is the Spirit of God lives in you. Sabi po sa next slide. Heaven within you means you experience love. Yung bang naka-experience kang magmahal at mahalin? Maglahat tayo, di ba? When heaven is within you, you experience love. Yan ay nakikita natin po sa Galatians 5:22-23 that says, but the fruit of these are just three of the fruit na binabanggit dito. Hindi ko na binanggit yung iba. These are the three of the fruit of the Spirit na pwede nating maangkin when that imperishable seed live in us. Number 1 is love. Number 2 is joy. Number 3 is peace. Di ba? Pinagkita natin na ito. Totoo ba yung sinabi kanina o nagsisinungaling lang ako, Sister Rita? Totoo. Di ba? Inumpisahan ko kayo kanina sa peace. And then joy. And then love. Ito yung bunga ng Espiritu tinatawag. That is the fruit of heaven within you. Ito yung nagagawa ng mayroong paghahari ang Diyos sa puso mo. Mayroong kang love, mayroong kang joy, mayroong kang peace. Ang bunga ng Espiritu sa Tagalog ay pag-ibig, galak at kapayapaan. When you experience love, joy, and peace habang nasa lupa ka, isn't that heaven within you? Answer. Yes. Yes. Kasi yun ang maangkin natin pagdating ng heaven eh. Yung totoong heaven. Yun ang mamamana natin doon. Love, peace, and joy. But when you are now, the heaven is within you. Di ba? Katulad na. So now you're in heaven. You're in heaven now. Heaven is for me. Pero may mas at higit na masarap dyan. Dito sa sinabi ko ito. Yung makita mo ang Diyos in spite of those many begottings in life, many suliranis, many pasanins, ay damang-damang mong mahal ka ng Diyos. That is heaven. Ako dito, hindi po lingid sa inyo, hindi po magaan yung aming binalakbay na buhay ngayong mag-asawa. Pero nakakapag-preach pa eh. Nakakatawa pa. Diba? Diba? Nakakapanalbihan pa rin sa Panginoon. Kasi yung joy, yung peace, yung love, it will never depend on what is happening in the life of a true Christian. Nakatanim na yun eh. Hindi na po. Damang-dama mo na yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Yun ang pinag-ugatan kung bakit ka masaya. Yun ang pinag-ugatan kung bakit ka may galak. Yun ang pinag-ugatan kung bakit nakakatulog ka ng mahilig. Bakit? Hindi yung maraming problema, hindi. Kasi natatabuhan ng alam mo na mahal ka ng Diyos, natatabunan ng mga bigating pasanins na yun sa buhay mo. Amen po ba? Amen. Alam mo, mayroong Diyos na one time, kapag ginusto niya, His perfect time, tatapusin niya lahat yun eh. When we have God, when we have heaven in our hearts, there is hope. Hindi mamatay yung pag-asa kasi buhay yung nagbibigay ng pag-asa. Buhay yung nagbigay ng joy and peace and love. Buhay yung pag-asa kasi buhay ang Diyos. Amen po ba? Amen. Tama po ba? Tama. Tama. Kaya, in spite of all this, nakakapagpatuloy po tayo sa buhay. Kung wala yung Jesus Christ dito, baka may muling ni Brian na. O may tene. Pero mangyari ito. Kasi buhay ang Diyos sa puso ko.
Amen po ba? Pakapala natin ang Panginoon. Heaven within you means there is no more fear. Kasi nga, God lives in you eh. When God lives in you, alam mo, sa puso mo, sa isip mo, that He will never leave you. You will never live alone. Iwan ka man ni Kulasa. Iwan ka man ni Kolokoy. Diyan si Lord, hindi ako iiwan eh. Nandiyan sa puso mo yun eh. Kaya nga ba, when God is within you, hindi ka na matatakot. Hindi ka na matatakot mag-isa. Hindi ka na matatakot magmulubi. Yung business mo, mawala. Yung trabaho mo, ma-fire out ka. You will never have fear kasi may papalit eh. Tama po ba? Tama? May papalit. So, sabi po dito sa Hebrews 13:5, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Sabi sa Tagalog, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo. Sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Kaya nga, you will never have fear anymore. Wala nang takot kasi napakaliwanag po, kaya nga ginawa niyang paunang salita yung natin. Huwag ka dito magdepende, huwag mong i-Diyos yan. Kasi hindi ka naman iiwan ng Diyos. He will never leave you. He will never forsake you. Can you say thank you, Lord, for that? So, sabi dito, malapit na po tayo magtapos. Yung mga nandiyan na magkwentuhan. Sabi po sa heaven within you means, sabihin mo po, basahin po ninyo. There is freedom. There is freedom lang kung haba na. There is freedom. Pati lang. Diba? Kapag nasa inyong puso ang paghahari ng Diyos, mayroong kalayaan. In Galatians 5:1 it says, it is for freedom that Christ has set us free. Para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Kaya't magpakatatag kayo at huwag pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Slavery from what? Slavery from being so selfish. Slavery from being so gahaman sa pera. Isinugo mo ang buhay mo sa Diyos maliban sa pera, kaya kung minsan di mo makamtan ang langit sa lupa kasi nagsuko ka ng buhay mo. Lahat ng aspeto ng buhay mo. Pero not my wallet, Lord. Sa akin yung wallet ko, Lord. Sa akin yung bank account ko, Lord. Akin lang ito. Hindi ka nagsuko ng all. Di ba? So dito po, isinugong lang ang buhay mo maliban sa pera. Kaya kung minsan po, di natin makamtan yung langit sa lupa. Binigyan na tayo ng freedom ni Lord when the heaven is within us. Mayroon ng freedom. Bakit? Kasi nagkaroon ka ng kalayaan na hindi ka na magiging maramot eh. Alam mo, may darating pa eh. Ba't ka magiging maramot? Alam mo na kung minsan mayroon mga extra blessings, mayroon lang pinagbibigay si Lord sa'yo, pero kinikip mo. Wala kang kalayaan. Wala. Ang sabi po dito, meron ako yung kikwento sa inyo. We have two good examples in the Bible dito sa sinasabi nito. One is the rich young ruler. Ito po siya. Ito. Tinanong niya si Kristo one time. Siguro napadaan siya, sakay siya ng kanyang karwahe. Mayaman siya, bata siya, binata. Tinanong niya si Kristo, sabi niya sa ating Panginoon, Lord, paano ko ba makakamtan yung eternal life? Ang sabi ni Kristo, sa madaling sabi ni Kristo, obey God's commandments, and you will have eternal life.
Ang sabi na nung binatang mayaman na ito, eh Lord, nagagawa ko yan. I do not kill. I do not steal. I do not covet thy neighbor's goods, thy neighbor's wives. I honor my father and my mother. So nagagawa ko ng lahat yan, Lord. Ano pang gagawin ko para makatang eternal life? Sabi niya. Eh, sabi ni Kristo, makulit to eh. Ito, sige na nga, makulit ka eh. Mayaman ka, opo. Sell all your possessions. At yung pinagbilang, bigay mo sa mga Mahirap. kaya makatukuyan po. Sabi dito, when the young man heard this, sinabi ni Kristo, may pagbili mo yung kayamanan mo, yung possessions mo, at yung pinagbilang, ibigay mo lahat sa mahirap. When the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. So dito po, nakita natin, ano po yung talagang ano yung talagang meaning nito? Na mayroon kang pwede mong isuko yung buhay mo kay Lord, pero mayroon kang itinitira. Kaya nga, malungkot. Yun ang pinaka pwedeng mangyari sa ating buhay. When we do not give all to God, may itinitira, walang 100% po na pwedeng magbigay sa atin ng ganap na kapayapaan at kagalakan sa puso. Okay. Yan po ang ibig sabihin dito. May itinira siya. Yung kanyang pinakamahalaga sa buhay, hindi si Kristo. Dapat, yung pinakamahalaga sa buhay mo para magkaroon ka ng love, peace, and joy sa puso mo. Put God number 1 in your life. And you will never be lost. Put God number 1 in your life. Number 1 ka rin. Amen po ba? Amen. So, dito po, ang sabi ko, dalawa yung example, magtatapos na po tayo. The second one is, kilala po ba natin ito? Ito yata yung kamukha ni Jimwell. Ito po ay si Zacchaeus. Kaya sabi ko si Jimwell, matanda na po si Zacchaeus, pero maliit siya. Kaya nandito siya sa puno, kasi nakita niya, parating na si Kristo, ang daming tao. Kung hindi siya aakyat dito sa sycamore tree. Sycamore. Hindi niya makikita si Kristo. Gusto niya matalo si Kristo eh. Number one fans mo siya ni Kristo. Para makita niya ng buo ang ating Panginoon na dumadaan dyan. Kasama yung maraming mga tao sumusunod sa ating Panginoon. Bumalik siya dito sa sycamore tree at nakita niya ang Panginoon. Pero napansin siya ni Kristo. Sa dami ng tao, napansin niya. Napansin siya ng ating Panginoon. Sabi niya, what are you doing there, Zacchaeus? Sabi niya kay Zacchaeus, bumaba ka riyan. Pupunta ako sa bahay mo, kakain ako. Si Zacchaeus po ay isang tax collector. During those times, ang tax collector po, sila yung tinitingnan nila pinaka-sinners. Yung pinaka-grabing mga kasalanan na ginagawa sa mga tao. Kasi corrupt po sila. Siguro, kung ang tax ko ay mga 1,000 pesos lamang, sisimilan niya ako ng mga 3,000. Ganun ka-corrupt si Zacchaeus. Dami na niyang pera galing sa nakaw. Bawi. So, nung inibitahan po nung sabi ni Kristo, kakain ako sa bahay mo, nagbulungan po yung mga pariseo, na tingnan mo yan. Kung totoong sugo ng Diyos yan, bakit nakikikain sa mga makasalanan? Diba? So, dito po, habang kumakain sila, siyempre, kapag ang presensya ng Diyos nasa harapan mo, may pagbabagong mangyayari. That is the power of God sa buhay natin. May power yun.
Agad-agad po, tinanggap po ni Zacchaeus dito ang ating Panginoon. Alam niyo po ba sinabi ni Zacchaeus? Alam mo ba sinabi niya? Ang sabi ni Zacchaeus sa Panginoon, Lord, sabi niya, kalahati ng aking pag-aari ay ibibigay ko sa mga dukha, at kung sa pamamagitan ng aking pagdaraya sa buhay ay may kinuha ako sa kanino mang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. So dito, hindi na nung tinanggap ni Zacchaeus si Jesus Christ as Savior, pero tinanggap niya si Jesus Christ as His Lord. Kasi, pinaunlakan na po yung paghipon ni Kristo sa kanya, at namulat siya na marami siyang utang sa mga tao. Sabi niya, Lord, ibibigay ko ng lahat ng ito mga ninakaw ko. So dito po, ang sabi ng ating Panginoon, today, salvation has come to this house. Kita po na yung power ng Kristo, power ng heaven within you. Hindi ka na matatakot. Kasi kung may takot po si Zacchaeus, matatakot siya sa buhay. Sanay siya sa luxurious life eh. Yung life na may magarang Mercedes-Benz, may palasyo, doon siya sanay eh. Pero wala na yung fear na mawala yung mga yan dahil pinalitan na ni Kristo sa puso niya. That's why Zacchaeus, sa pagkakataong ito, nagkaroon siya ng heaven within him. Nakikita po ba natin? Nakita natin yung power ng heaven kapag nasa iyong puso. So dito, again, and I say again, in closing, heaven within you means freedom. Freedom to choose. Meron ka na ngayong freedom to choose Jesus. Meron ka na ngayong freedom to choose good. Na dati nag-aalanganin ka, sayang to, milyon ito, ba't ko yung babalik? Karoon ka ng freedom. It is for freedom that Christ set you free. Amen po ba? Amen. So, dito po sa ating pagtatapos, huwag po nating hayaan na patuloy tayo mabuhay ng nakakulong, ng walang rehas pero nakakulong. Palayaan po natin ang ating mga sarili. Nandiyan na si Kristo nagbibigay ng kalayaan. O-offer sa iyo so that you will not have fear anymore. So that you will feel love now that Christ is in you. Paulakan po natin ang Panginoon sa buhay natin. Wala siyang hinangad kundi ang mapabuti po tayo. Hindi lang yung buhay natin sa kabila, maging dito po. God wants you to be happy all the time. God wants you to have peace and joy habang hinihintay natin ang kanyang. Tayo po may napagpala. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.
ba natin ma-experience yung heaven dito sa earth? Diba lagi natin naririnig yan as an expression sa maraming tao. Paglangit yung buhay nila dito sa lupa. Pero ano ba talaga yung ibig sabihin? Naalala ko po nung kami mga bata, meron kaming kinakanta, kami ni Maika. Yung sabi nung kanta, I am the church, you are the church, we are the church together. Noon, akala ko, nung bata ako, kapag ikaw, ako, pinagsama-sama tayo, kahit saan tayo mag-service, pwede, sa tayong church. Ganun yung pagkakaintindi ko dun sa linyang yun. Hindi yung building, pero yung mga tao. Pero as I grow older, sa ngayon po, as you understand that I am a church, you are a church, because nasa atin si Jesus Christ. So kahit saan tayo pumunta, tayo yung templo niya. Kailangan nag-radiate siya sa atin, nakikita siya sa atin. Yun yung ibig sabihin na kinakatawan natin siya. Tayo yung church niya, tayo yung tanggulan niya dito. So as the fire of our faith burns, magre-reflect yung fruits of the Holy Spirit na share na ni Pastor kanina. At unang-unang makikita dyan is yung love. As soon as we share Jesus to people, pinapass natin yung love niya para sa atin. When we experience the grace na binigay ni God sa atin, the moment we share it to people, sinishare natin yung love and grace na na-receive natin from Him. We reflect it outwards, papunta sa ibang tao. Next is yung joy. Kahit anong pagsubok o problema na ating nararanasan dito sa lupa, bilang nasa atin yung fruit of the Holy Spirit na joy, kahit anong mangyari, babangon tayo. Hindi tayo malulungkot. Tao tayo, we feel sad. Sometimes we feel discouraged. Sometimes we feel rejected. Di ba? Lahat yan, based on our emotions. Pero yung ating spirit as Christians will always be happy. Amen. Laging may galak. Yes. Kasi yung galak na yun ang gagaling kay Jesus. Hindi sa atin. Yes. Hindi dun sa mga tao na nagpapasaya sa atin, pero sa Kanya. And also peace. Hindi po ibig sabihin nun, hindi tayo mag-worry. Pero onset of worry, alam natin may Lord. So bakit tayo mag-aalala? Yes. Diba? Sabi nga ni Pastor kanina, lahat ng pagsubok natin sa buhay, alam natin, tatapusin niya yan. Hindi ba napakasayang isipin? Parang ang sarap-sarap pangarapin. Kailan kaya yun? Pag dumating yung araw na yun, wala na. Masaya na talaga ako. I'll be very happy. Diba? So, ayun po. Let's always make sure na yung fire ng ating faith will always be burning. Kasi, diyan manggagaling yung ating pagnanasa na mabuild natin yung ating relasyon kay Lord. And while we build our relationship with the Lord, mas lalo nating matatanggap yung fruits of the Holy Spirit. Yes. Hindi ba masarap kung nasa atin yung 9? Yes. Di ba? Napaka-fulfilling nun. So tayo po'y manalangin. We praise you, O God, sa mga oras na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa mensahe namin. Natanggap po, Lord. Isang napakagandang reminder po ito, Panginoon, para sa aming lahat kung paano po namin ma-receive yung freedom na gusto mong maranasan namin, Panginoon. And we understand, O God, that the moment na ma-receive namin itong freedom na to, Panginoon, you will remove lahat ng pangamba, lahat ng negative thoughts, Panginoon. Bibigyan mo kami ng galak na nanggagaling sa inyo, Panginoon, at walang sino man, Panginoon, ang makakakuha o makakasira nito, Panginoon. Once we build that relationship with you, O God, and we receive that joy from you, Panginoon, magiging masaya
at magiging punong-puno po ng galak, paglilingkod, pag-share, punong-puno ng pagmamahal, pag-ibig, Panginoon, kapayapaan, the faithfulness, Panginoon, mararamdaman at mararanasan namin yan, O Panginoon. Freedom only comes from you, O Lord. Hindi po sa malaking bank account na aming makikita, Panginoon. Hindi po kami mabibigyan ng kapayapaan ng mga material na bagay dito sa lupa, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na may mga pagkakataon na tinuturuan mo kami, O God, para maintindihan namin ito, Panginoon. Para maintindihan namin yung mensahe, Panginoon, kung paano kami lalayo, magtitake ng step away from this earthly things, Panginoon, at magtitake kami ng step forward towards you, O God. Tulungan mo po kami, Panginoon, always train our spirits, our soul, na Ikaw ang unahin namin sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, that we will be reminded, O God, na nandyan ka. At hindi po ang aming mga trabaho, hindi po ang aming mga kaibigan, Panginoon, o kahit ang aming mga pamilya, Panginoon, ang magpapasatisfy or magpapakontent sa amin dito sa lupa kung hindi Ikaw. Yes. At Ikaw lamang, Panginoon. Amen. And Lord, I pray for everyone in this church, O God, sa aming pong paghihiwa-hiwalay sa araw na ito, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na mag-provide sa amin, para sa amin sa lilipat sa mga dadaang araw, Panginoon. And Lord, we pray for protection, O God, sa aming pagbabiyahe. Gayon din po, Panginoon, ang aming mga pangangailangan sa araw-araw, Panginoon. The food that we will eat on our tables, O God. Ngayon pa lang po, pinapasalamatan na namin yan, Panginoon. Opo. Lord, we also pray, O God, na maging matagumpay po yung aming gawain mamaya, O God. And we pray, O Lord, na there will be sunshine. Also, Lord, ingatan mo po kami sa aming pagpunta doon mamaya at sa aming pag-uwi. At nawa po, Panginoon, yung biyayang dadalhin namin papunta doon na nagmula sa inyo ay makakatulong sa mga makakatulong. Opo, opo. O Lord, again, we pray, Panginoon, na nawa Ikaw po ang mag-reflect sa church na ito, na sa bawat taong dadaanin ko ang kanilang makikita, Panginoon. Lord, we pray in your mighty Jesus' name. Amen.